Hello, welcome sa channel. Welcome sa vlog. Unbox tayo ngayon itong pinadalang bagong set ng microphone. So, set, ang ibig sabihin hindi lang siya isa, hindi lang dalawa. So, set siya ng microphone talaga. Dalawang box ito. Unahin muna natin ito. Tanggalin na muna natin sa plastic lahat. Sige. Actually, ang dami na nating na-review yung mic, no? Isa na naman dito sa mga magpapalito sa inyo. Okay? Actually, lahat naman ng karamihan sa mga mic naman ngayon magaganda na. Halos abot kamay na natin yung mga magagandang mic ngayon. Na kung saan malaking tulong para sa ating mga small to medium scale na lights and sounds owner. Kasi hindi naman lahat ng event na nagpapabook sa atin is sobrang high budget, diba? So, hindi pa ideal na mamili tayo ng mga sobrang mahal na gamit. So, kaya naman, may mga kababayan tayo na nagpapasok sa atin ng mga product na galing ng China, pero talagang sumasabay na ang quality. Okay? So, ang nakikita ko ay tour case. So, set na talaga siya. Naka-tour case na. Actually, meron ding paddle antenna ito nakasama. So, separate box siya. I guess 3RU ito. 3RU itong nakikita ko. Ibababa ko muna. Wow. 3RU. So, ipakita ko na ang pangalan. Joson. Okay. Matagal nyo naman ang nakikita sa akin mga product ni Joson. Nagpadala siya ng set nitong mic para i-review natin sa actual bago nila tuluyang ilabas sa Philippine market. I guess ito yung antenna. Yung shark fin antenna. Tama ba ang tawag? Kasi hindi ako gumagamit pa nun eh. Pangarap natin yon, pero dahil okay naman yung mga dati nating ginagamit na mic, which is yung Mecman RBR at yung ating Mount Alps pa rin ni Joson. Nasa akin pa rin yun. Ginagamit ko yon sa mga kiddie party na kailangan ng lapel. Kasi may kapares na lapel yun. Wow, ang ganda ng bag. Minsan talagang napapawaw ako dun sa mga product na hindi mo akalaing sinasamahan ito nung mga accessories na hindi natin nakikita sa mga iba, sa mga branded na product. Look. Ang galing, ang ganda. Oh. Bag pa lang, ang ganda na.
Yun nga lang talagang Chinese brand siya. Pero wag nating Filipino mindset, wag nating minamata mga Chinese. Mas matatalino sila sa atin kasi mas maunlad na bansa ang China, mas marami silang product. No, tawanan natin sila kung kaya na natin gawin yung mga kaya nilang gawin. 2025 na tayo ngayon, tanggalin na natin yung ganong mindset porke gawan China, ayaw nila. Yung mga product na American brand, sa China din gawa yan. Okay? 2025 na ngayon, imulat na natin ang mata natin. Okay. So, unahin na natin dito, since hawak ko na siya. Ito na nga. Yung kanyang shark fin antenna. Tama ba yung term na ginamit ko? Shark fin antenna. Actually, yan ang brand niya. Hindi na nag-rebrand si Joson. Ang nilagay na lang dito is Joson by Roxicol. Okay? Kilalang brand daw ito sa China. So, kung may mga followers tayo na nasa China, kung nakikita nyo itong brand na ito sa mga event, please comment naman po. Model nito ay RAU-7700 active wideband directional antenna. 450 to 950 megahertz. Wow, ang lapad ng wide talaga ang range niya. 450 to 950. Okay? 2 piraso. Kompleto. Mas natuwa ako sa bag eh. Parang yung kasi minsan bibili tayo ng mga item. Minsan iisipin pa natin kung saan natin ilalagay, no? Ako para sa akin, kayo, ano ba ang sentimiento nyo? Gusto nyo ba pag bumili kayo ng product, kasama na kagad yung mga lalagyan? Magandang klase, factory made. Mas maganda naman, di ba? 2 set. Pangmalakasan na talaga. Dati ko pa pinapangarap ito nung naka-Kevlar pa ako eh. Kaya lang, sa tagal-tagal nating nag-Kevlar, hindi tayo napansin ni Kevlar at napadalhan ng ibang mga product. So, Kevlar, baka naman. Kaya lang kasi yung mga video ni Kevlar, ang mga nagpo-post is yung mga empleyado nila. Parang mas maganda kung yung mga video na makikita nyo is doon sa mga end user manggagaling, di ba? Kagaya nito, pag tinest natin ito, actual event, kung ano yung experience ko, yun ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ako magsisinungaling na sasabihin ko maganda, tas hindi naman pala maganda, di ba? So parang naglokohan lang tayo, nagsayang lang ako ng effort, di ba? May kasama siyang 2 headset. Kompleto, headset. May kasama pang lapel. Yung dito nilalagay. 2 rin. No? Wow, ang daming pinadala sa atin ni Sir Francis. Ito yung supot ng shark fin. I guess tinesting na nila ito bago ipadala sa akin kasi nakabukas na. Ano ito? So, ito yung body pack. Double A ang battery. Apat na antena. Pero kung gagamitin mo yung paddle antenna, hindi mo na gagamitin to. Nandito rin sa bag yung mga BNC cable. See? Velvet pa yung loob ng bag. Ganda. So, itatabi ko muna to. At least malapit sa mic itong mga product na didinig nyo yung para ding tayong naka-ASMR man tawag doon. At least kahit tumapit ako. Natutuwa ako dito sa wireless mic ko. Kasi ang tagal nating nagba-vlog na hawak lang natin yung cellphone. So, raw audio yung nadidinig nyo mula sa cellphone. Tapos meron pa tayong may cellphone stand pa. Kumbaga, pinapaganda ko itong mga video natin para sa inyo, mga mahal kong viewers, mga followers natin.
Salamat ha, 18K followers na tayo. Bagamat ang tagal ng taas ng bilang ng ating followers, well hindi ako nagtataka dahil konti lang naman. Halos bilang na bilang lang ang mga sound technicians sa Pilipinas, sa mga mahilig sa ganito. Kaya hindi ko in-expect na abot tayo sa million followers. Pero sa tulong nyo, siyempre, di ba? Baka naman, sabi nga. At saka, mabilis na monetize yung aking Facebook account dahil na rin sa klase ng mga content na ina-upload natin. Di ba? Recently, may mga nagpo-post na bakit ang daming view ng mga videos ko tapos zero earnings, no? Samantalang ako, ang konti ng mga followers ko, simple lang ang mga video ko, hindi ko na in-edit, pero kahit paano kumikita. Yun po ay dahil doon sa pinakalaman ng content, value ng content. Doon tayo nagkakaiba sa ibang mga content creator. Okay? Basta patuloy nyo lang akong suportahan para masipagin pa akong gumawa ng mga ganitong video, mga review, unboxing at tutorial para sa inyo. Okay? Ito na yung cover. Actually, yung tour case walang pinag-iba sa Mecman. Same siya. Mukhang baligtad yung pagkakalagay ko. Actually, matagal na akong hineads up ni Sir Francis dito sa product niya na to eh. Sabi ko, sige sir, try natin. Actually, marami na akong mic. Ako, pag pinadala mo sa akin yan, mas malilito na naman yung mga viewers ko. Pero, hiniling niya sa akin na i-review natin ito at i-test actual para makita nyo, mga viewers namin. Sige. O, ayan. Dito muna tayo sa handheld. Metal. Metal din ang kanyang mga handheld. First close-up look. Dito ko sa harap para madali siya mag-focus. Model niya RDP-553H. Yan, malapitan para makita nyo. May screw siya dun sa baba. Power button nandito. Tama ba? Okay. Parang pipindutin mo siya paangat. Ganun ang pag-on niya. So, try ko nga. So, yung kanyang takip hindi na natatanggal. Hanggang dito lang. Okay din yung para hindi siya mawala or mahulog. Okay? So, metal siya. Yan, nadidinig nyo naman. Iba ang tunog nito. Pero mukhang metal din. Ang frequency range nitong mismong mic niya ay 641 to 698 megahertz. Parang medyo masikip pa. Natatakot akong baka hindi ko na mahugot. Okay. So, meron siyang mga pindutan dito. So, dito yung menu niya siguro. Ayan o. Subukan natin i-on. Kulay green. At ang kanyang display, malinaw na rin. Hawig na rin sa Mecman. Okay.
Ganda. Ganda ang display. Ayaw mag-focus ng cellphone ko. Yan. So, meron siyang indicator nung audio. Yan o. Okay high definition din yung niya. High definition yung kanyang display. I guess hindi napapalitan yung kanyang capsule. Napapalitan. Wow, ganda Silver tsaka gold medyo mapapawaw ka sa unang tingin mo. Tapos may mga details. Wow, meron siyang mayroon siyang USB doon, siguro pang upgrade ng firmware. Ayun may micro USB siya dito. So ito yung kanyang ulo. So pwede mong palitan kung may preferred na ulo ka. Pwede. Medyo maigpit pa. Titignan ko sana yung loob ng capsule niya. So, yun. So, pagka pinindot mo yung... ang gandang... Ang sarap pindutin ng niya. Power button niya. Patulak pataas ang pagsindi. Hindi pa diin na ganyan. Pag ganun. So, isang pindot mo, mute. Isang pindot mo, mag-unmute siya. Okay. Nakakatuwa naman yung display niya. Malinaw na rin. No? Okay, talagang sunod na sa technology. Kumbaga hindi tipid. Presyo, hindi ko pa alam ang presyo. Sined na sa akin pero hindi ko pa kabisado ang presyo. Okay, so bababa ko muna ito. At dito tayo sa kanyang mga receiver. Pupunta muna ako dito din sa harap para makita ko. First time kong makita. So ang ganda ng combination nitong tatlo sa isang 3RU na case. So, ilapit ko muna yung camera. Wait lang. Please bear with me. Ayan. Okay. Yan. Ang ganda na ng view niyo, Okay. So, may plastic siya. Itong green na to is plastic nitong kanyang salamin. So, ang magkaibang model itong pinadala sa akin, Roxicol R7000 at saka R7800. So, I guess mas mataas ang 7800 model. At ito yung kanyang antenna distribution at power distribution na rin at the same time. Ibig sabihin yung power supply nito, dito na rin galing. First in its kind. Yata ito I'm not sure. Paki-correct ako kung nagkakamali ako. So, dito sa likod, ang nakikita ko, power supply ay isa lang. So, I guess, tama nga. Dito siya kumukuha ng power supply sa, ayun, nakakonect na. Kasi, ikot natin para makita nyo. So, yan. Hayaan nyo nang huwag nyo makita yung mukha ko sa video. DC input, nakakonect na siya kagad dito. Galing sa distribution. Wow, ang galing Combined na siya. Power distribution at the same time, signal booster. Okay? First time ko sa ganito, kung may mga mali akong masabi, please correct me. Okay? So, tignan natin. So, ayan ang kanyang power supply. Ilan ang kasya? So, merong nakaabang na apat na power supply. 12 volts out. 1,000 milliamps. Papunta dito sa
mismong receiver ng mic, which is 12 volts din, syempre. Tapos may switch siya dito, oh. Ang ganda. BNC power in. Okay. Ano kaya ibig sabihin nun? Kasi sinet na to sa sinet na to sa warehouse. And then yung antenna, meron siyang dalawang antenna. Tama, dalawang itong antenna niya, RF in at RF in, dalawa din. Papunta dito sa RF out, sabi niya. RF out. 1, channel 1, apat, BNC 1, 2, 3, 4. Tapos RF output 2, parang group 2. Meron din siyang apat, 1, 2, 3, 4. Dito naman sa kabila, antenna in. Ito na yung galing sa paddle antenna niya. Yung malapad kanina. Ito rin yung antenna 2. Okay? Tapos, meron siyang cascade out. Hindi ko alam paano gamitin ito. Cascade out. Paki-comment naman. Paano yan? Bago ko siya tuloy yung gamitin sa event, paki-comment sa mga kasama natin na madalas gumagamit ng ganitong mga antenna distribution. Tapos, dito sa kabila, pinaka leftmost, meron siyang 12 volts in. Ito na yung power supply niya. Which is ito. So, 12 volts in. 4 pin siya. 4 pin, 12 volts. Ang ganda. Mas malinis ang setup pala pag ganito. Tapos, yan. Try natin itusok sa 220. Power brick niya may ilaw. So, dito sa likod, wala naman ng ibang pipindutin. So, syempre, meron tayong balance out. Out 1, out 2. Sa kabila, ganun din. Out 1, out 2. At meron siyang ground. Meron siyang ground switch doon sa 7800 model. Meron din silang USB pareho. Pang-update siguro ng firmware. Di ba? So, itong antenna in nung 7800 model ay meron siyang antenna in na intended para sa antenna distribution talaga, which is ito. Tapos yung sa antenna na pang dito, yung mahaba, is dito mo itutusok. So, meron siyang magkaiba. Unlike nitong 7000 model, ito lang yung kanyang antenna. Kumbaga, both pang antenna distribution at doon sa standard na antenna na nilalagay dito. Sa una, medyo nakakalito kung bago ka sa ganito, pero mapag-aaralan naman yan. Okay? Try natin i-power on at anong itsura ng mukha niya pagka naka-on. Anong unahin natin i-on? Ito ba? Okay. So, tumunog siya. Nadinig nyo? Tutututut, sabi niya. Tapos, nakailaw ang lahat. Nakailaw. RF overload. Parang may indicator siya ng RF overload. Power output set. BNC ba or DC? Mabuti na lang sinetup na kagad kasi nangangapa pa ako. So, ito naman ang power, I guess dito. Isa pa. Ito. Ano ba yan? May ilaw na nga, oh. Wow. Nakita nyo yun? Dahan-dahan siyang nagbukas. Itong isa. Roxicle. Medyo weird lang yung tunog ng pangalan no? Roxicle. Yung display niya parang ordinary lang, hindi siya yung
Kagaya na dun sa mga ginagamit kong Mecman na parang ano na, TFT display. Ito hindi pa. Orange. Pero readable naman. Yun nga lang, kudra-kudrado yung pixel, makikita mo talaga. Okay. Menu, sabi niya. Menu. Oops. Set 1, set 2. So kung dito ka adjust, piliin mo yung set 1. Kaya doon siya uma-adjust. Ayun, no? Enter, press enter, menu. Ayan. Yung display niya parang yung mga old na brick game. Pero readable naman. Nasanay na lang siguro ako dun sa mga mas high definition ng display. Pero madaling mabasa. Pag-aaralan natin ito, medyo maraming pasikot-sikot. May EQ siya, sensitivity, scan frequency. Ano ba ito? Auto lock, language, username. Ayun, tama ba? Tapos LCD contrast, spectrum, I guess spectrum, yan. Spectrum analyzer. O, tama. Meron din siyang spectrum analyzer. Ang back dito sa baba. Okay, ayun yung pinaka-back niya. Reset. Info. Version 4, okay? Back. Solid din yung solid na metal yung mukha nung mismong receiver, yung tigas. At aluminum yung kanyang tenga. Tapos may rubber na takip yung mga butas nung harapan. Kung gusto mo dito i-attach yung mga antena. So, maganda rin yun, nilagyan ng rubber in case na ayaw mong ilagay dyan yung mga antena. Ano pa? EQ mas maganda, naka-flat lang yan, syempre. So yun, pwede mong palitan ng pangalan, no? Try natin ng sige, saka na natin palitan yan. Saka na natin kapain yan. Sensitivity. So yun, parang pinaka-volume mo. Ano pa? Scan frequency. So yan, nag-auto scan siya. So cancel na natin. So yun, pwede mo rin lagyan ng numbering. No? 1, 2, 3, 4. So ganon. User. Okay, back. So, okay. Pagdating naman dito sa baba, dito sa baba, magkahiwalay na control. Dito sa taas, kaya meron kang set doon at saka set 1, set 2, kasi isa lang ang rotary knob mo. Dito sa kabila, magkahiwalay. Meron silang sarili. So, back, back. Okay? So, yun. Yun ang pinag-iba nila. Okay. Maganda yung design nung pinaka physical appearance niya. Ang akin lang, sana mas pinaganda yung display. Sana TFT display na siya. Yung mga boto niya, ang sarap pindutin. Nice rubber. Tapos yung rotary knob niya, ang ganda, may ilaw din. Tapos parang glass na rin itong kanyang harapan. Okay? Ito naman mukhang basic lang. Wala ka namang pipindutin dito. Ito lang yung switch. Hindi ko alam kung paano. Parang hindi ko nakita yung mga manual, yung mga booklet nito para basahin ko sana. First batch, hindi ko alam kung nag-post na si Sir Joso na available na for sale itong mga to. Pero first batch itong mga to, kaya talagang pag-aaralan ko din muna. Made in Enping. Hindi China ang nakalagay. Made in Enping. Secondary antenna. Okay. Yun lang. Try nating i-unbox yung isang box na mahaba. Layo natin ng konti ito para makita nyo yung aking pwesto. Yan. Pati yung mga stand ng
paddle antenna, pinadalan din ako ni Sir Francis. Although marami tayong pwedeng gawing ganito, talagang pinadala niya lahat ng kompletong set sa akin. Tanggalin ko muna yung puting-pulang ilaw, ha? Yan. Para hindi tayo nag-glare. So, 2 box din ang nandito. Iba talaga pag-alagang Sir Francis. Pati yung stand, pinadala niya ako ng 2. Isa lang ang bubuksan ko muna at manunundo pa ako ng estudyante ko. Wow! Kulay gold! Ilang K kaya ito? So, pang mic siya. Pero ako, meron akong pwedeng gamiting stand nito, yung ginagamit kong light stand dito sa aking photo studio. Diretso lang siyang ganon. Ito kasi talagang same siya dun sa mga mic stand natin. Pero ang ganda ng kulay, ha? Sa mga mahilig sa gold na gusto niyo ng ganitong mic stand, pwede niyo orderin ito. Dalawang set. San ka pa? Talagang kinumpleto na ni Sir Francis. Baka kasi may ibang mga viewers tayo na minsan mahina ang pang-intindi. So instead na isa lang ang bubuksan ko, dadalawahin ko na. Baka kasi sabihin, bakit isa lang yung antena? Di ba? For the purposes of our viewers. Okay, buksan na natin pareho. Actually, kahit sa event ko na sana buksan ito. Gold din siya. Napaka-spoiled naman natin kay Sir Francis. Talagang kinumpleto niya. Napaka-sosyal. Kulay gold. Di kaya nakawin sa set ko to sa event? Baka makita nila pag interesan kasi gold oh. Yung cable hindi ko na i-connect ha. Sa susunod na video na yung actual test nito. Medyo mahaba na to. Ilan na? 30 minutes na tayo. Ang tagal lang i-upload nito. Ayan. Yan na. I-picturean ko na lang ito tapos magpapaalam na ako. Manunundo pa ako sa school. Yan na. Yan na yung bagong laruan natin na makikita nyo sa mga event natin. Hindi ko nakakablehan sa actual event na natin i-test ito. Medyo mahaba na yung video. Okay, so hanggang dito na lang ang ating unboxing at ang first impression natin dito sa ipinadalang mic natin for review. This is the Roxicol R7000 and R7800 model. Itong kanyang distribution system naman ay ang RLU 1000P. Kasama nitong dalawang shark fin antenna na ang model din ay RAU 7700 active wideband directional antenna. Okay?
For more information, standby sa ating YouTube sa mga susunod na video. Mas updated kayo kung i-follow nyo ako sa aking Facebook dahil doon na mas mabilis ang upload ko. Kahit na clips lang ang sinushoot ko, upload ka agad. Search nyo lang Marlon Gonzales. Madaling ma-search yan sa Facebook. Okay? Magkita-kita tayo sa susunod na video.